ng Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Sabihin niyo nga po, Pentecost. Ito po yung ika-50 araw matapos po ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Nung nakalipas na linggo, ang ating pong ipinagdiwang ay ang pag-akyat ni Jesus sa langit o yung ascension. Ngayon naman ay ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. Tinuturing din na ito po ang simula o pagsilang ng ating simbahan sa pagsisimula ng pamamahayag ng mga alagad sa tulong ng Espiritu Santo. Sabihin niyo nga po, Espiritu Santo. Bagamat sa mga susunod pang linggo, ang ipagdiriwang naman natin ay ang banal na santatlo, pero ngayon po ay ipinapakilala na sa atin ni Jesus ang ikatlong persona. Unang nagpahayag ang Ama, ngayon o sumunod sa pamamagitan ng anak, at ngayon naman ay ipinapakilala ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona sa iisang Diyos. Sabihin niyo nga po ulit, Espiritu Santo. Ano ba ang dulot ng Espiritu Santo sa mga taong tumatawag, sa mga taong naniniwala, sa mga taong nananampalataya sa Espiritu Santo? Hindi po ito magkakaiba. Ito ay iisang Diyos na kumikilos upang patuloy tayong samahan, patuloy tayong gabayan, lalong-lalo na sa mga desisyon natin sa buhay. Kung napakinggan ninyo mabuti ang ating mga pagbasa, mas maunawaan natin kung ano ang dulot ng Espiritu Santo sa atin. Sa unang pagbasa, ang dulot ng Espiritu Santo ay pagkaunawa. Sabihin nyo nga po, pagkaunawa. Kasi sabi doon, na habang sila'y nagkakatipon, biglang lumapag o dumating ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy. At pagkatapos nun ay nagkaroon sila ng pagkaunawa. Sa anong paraan? Nakapagsalita sila sa iba't ibang wika. Kaya nga, nung narinig ng mga tao, yung kanilang pagsasalita, narinig nila at naunawaan ng mga tao at sinabing, dialect namin yan, lengguwahe namin yan, na mas naging madaling magpahayag ng mabuting balita dahil nauunawaan ayon sa kanilang mga salita o sinasalita sa kanilang mga bansa. So pagkaunawa, hindi ko po lubusang maintindihan din yung sa atin ng mga Katoliko na kung sa konteksto po ng ating mga pagbasa,
ganito pala yun. No? Pero bakit ang dami nating na napapaniwala agad? Yung mga healer, yung mga pastor na bigla na lang kung dito, nakapagsalita di ba? Nakapagsalita ang mga alagad at naunawaan. So, naiintindihan ba natin yung tapos tutumba ka na, tataob ka na. Kasi andyan na yung Espiritu, andyan na yung Espiritu. Yan, tumunog tuloy. Nakukuha po ba? Kasi kailangan din tayong mas maging maingat. Maraming espiritu na umaali-aligid. Maraming espiritu pwedeng pumasok sa katawan ng bawat isa at magkiklaim na Espiritu Santo kami. Kung mayroong makakapag-interpret ng kahulugan ng sinabi niyan, Espiritu Santo yan. Pwede mong sabihin, ay Arabic yan, Hebrew yan, ay Greek yan, Latin yan, ay Bisaya yan, Ilonggo yan, dialect namin yan. Kung masasabi niyo yun, baka nga, yan ay Espiritu Santo na nagpapagaling. Hindi ko alam, ilan na ba sa inyo ang napahil-hil ng tataob kayo? Pagbangon nyo, ano nangyari? At pag hindi ka tumutumba talaga, itutulak ka talaga. No? Ayaw mo. So, ingat-ingat po tayo. Kasi ang mas mahalaga, after nito, natuto ka bang umunawa? Naunawaan mo na ba yung sitwasyon? Naunawaan mo na ba yung sinasabi ng Diyos sa sitwasyon na iyong pinagdaraanan? Pangalawa po, no, sabi sa ikalawang pagbasa, may iba't ibang kaloob, pero iisa ang gawain. Pinagkalooban tayo ng Espiritu Santo para tayo matuto na magkaisa. Kaya pagkakaisa. Kaya sa isang tahanan, sa isang komunidad, sa isang barangay, sa isang organisasyon, kapag walang pagkakaisa, kailangan na nating tawagin ang gabay ng Espiritu Santo. Kung pagkakaisa ang dala mo, ang naidudulot mo, salamat. Pero kung pagkakahiwa-hiwalay o division ang nangyayari sa iyong presensya, magdasal ka na. Makaibang espiritu din ang dala mo. Sabihin nyo nga po, pagkaunawa, pagkakaisa. Pangatlo, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, nung ibinigay niya ang Espiritu, no, sabi, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa mga tumanggap na, ano ang kakayanan na ibinibigay ng Espiritu Santo? Pagpapatawad. Sabihin niyo nga po, pagpapatawad. So kung nahihirapan tayong magpatawad hanggang ngayon o ayaw natin magpatawad, makaayaw talaga natin. Dahil ang Espiritu Santo ay magbibigay sa atin ng lakas na magpatawad. At kapag mayroon tong tatlong ito, no, pagkaunawa, pagkakaisa, at pagpapatawad, kung hinahangad natin itong tatlong ito, tiyak, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yung kapanatagan natin, yung peace of mind natin, iiral yan. Pero nasa sa atin nga. Dahil, no, andyan pa rin, bagamat handang ibigay ng Diyos ang gabay o ang patnubay para sa atin, at nandiyan dito lang naman yan. Pero yung kalayaan ay nasa atin pa rin. Hindi naman yan basta-basta sasaniban tayo.
Hindi eh. Kaya nga mahinahon ang pagdating ng Espiritu Santo. Kaya tiyakin natin, no, kung mayroong mga kaguluhan, kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan, kung walang kapayapaan sa atin, mas mainam, kumalma muna tayo. Huwag tayong magpapadalos-dalos, huwag tayong basta-basta nagbibitaw ng mga salita, huwag tayong basta-basta nagpo-post sa ating mga social media. Kumalma muna, hayaan muna natin na gabayan tayo at hilingin o magdasal tayo sa Espiritu Santo. Nang sa ganon, mas maging maayos ang ating pong pamumuhay. Amen?